We're here! This is our entry for Baguio 2024. From May 2 ng gabi, nagbiyahe kami. And then May 6 ng umaga is umuwi na rin kami back to Laguna. And this is my breakdown list sa mga destinations na pinuntahan namin, which is 20 destinations. And then yung aming total na nagastos. So let's go! So, ito na nga. Mag-start tayo dito sa travel plans na nilagay ko dito sa aking note. So, isa sa travel plan talaga is yung Benguet Travel. So, ayan. So, done na siya kasi natapos na. Okay? So, date is May 2 nga ng gabi. Kami nagbiyahe. And then, nakarating kami madaling araw na. And then, umuwi rin kami May 6. So, taga Laguna kami. Yung boyfriend ko is taga Cabuyao and then ako taga Calamba. So, ayan yung links na nag-search ako. So, for reference lang yan, yung mga nagpaplano pa lang kami. But anyway, yan. From Boyagan Road, Poblacion La Trinidad, near Benguet Provincial Capital, dyan kami nagstay sa auntie ng boyfriend ko. So, okay yun kasi nakapag-less kami ng expenses, but syempre nakakahiya in a way. Tapos, ang bait pa ng auntie niya kasi binigyan pa kami ng pocket money and at the same time, binibigyan din kami ng pagkain, everything pag-uwi and then pag-alis ng paggala namin. So, anyway, yan. To these destinations. Yung mga kilometer na yan is from La Trinidad, nang ini-stayan namin, to these destinations. So, ayan. Yung mga destinations namin, yung mga plans talaga namin, is initial 15 destinations lang. But it turns out na naging 20 destinations siya. So, at day 1, makikita nyo yan, yung mga nakalagay na nadaanan, yan yung mga unexpected na napuntahan namin. So, from day 1, okay, May 3, so lakad-lakad kami. Okay, so 1 kilometer away, yung first is Strawberry Farm. So, inuna namin yung mga pinakamalalapit. So, para hindi rin kami ganun na nahahassle, diba? Strawberry Farm and then Benguet State University, and then the Valley of Colors, and then Bell Church. Itong Our Lady of Lourdes Grotto, yan, nadaanan namin kasi hindi naman namin yan talaga target. So, nadaanan lang. And then, yung Mirador Hill and Eco Park kasi magkalapit lang pala yan. And then, the next is Diplomat Hotel. So, after Diplomat Hotel, dumiretso na rin kami sa Good Taste and doon kami nag-dinner. So, nakakatuwa kasi ang laki nung servings nila. Ayun. And then, busog na busog kami after that. Then, umuwi na rin kami. Day 2 natin, ayan, yung May 4. So, wake up at 4 a.m. But, hindi kami nagising na 4 a.m. 7 a.m. na ata kami nagising na. But anyway, ayun. Igorot Stone Kingdom kami nag-start. And then, Camp John Hay. The next is Leonardo Wood and Mines View. And then, ayan, nadaanan lang namin yung The Mansion. And then, yung Right Park na yan. And then, hindi na kami nakapagpa-picture dun sa dalawa. Kasi talagang as in, nadaanan namin, tumingin lang kami ng ilang minutes na, yan, tinitigan lang namin siya. Hindi na kami ganun na bumaba. So, the next is the Baguio Cathedral and then the Burnham. Yung activities and then yan, tambay-tambay. So, nag-bicycle kami dyan. Then, kumain rin kami ng lugaw, may init na lugaw, and then nag-ice cream din kami. So, diba, ang init sa lamig. Okay, then the next is SM Baguio, but this SM Baguio is hindi na kami pumasok sa pinakaloob and hindi na kami umakyat kasi nga, nasakit na rin sa paa. But, napuntahan lang namin siya dun sa labas. Talagang nakita lang namin yung SM Baguio, hindi na kami pumasok. Ayun lang. Pero, I guess pare-pares lang naman kasi ang itsura ng mga SM sa loob. So, ayun. The third day, which is May 5, initial plan nga is magising kami ng 4 a.m. but nagising kami mga 5 a.m. na rin ata. So, ang initial plan namin is pumunta sa Northern Flower Farm para makita nga yung Sea of Clouds. Pero, Sunday kasi noon, so every Sunday pala is close sila. But anyway, instead of Northern Flower Farm, and then yung Lion's Head and PMA, instead, we go na lang to Highest Point, Philippine Highway System, Mount Olive, and then Sakura. So, tatlo yun, and then tatlo rin yung pinamalit namin. So, thanks to Kuya Driver na nag-recommend na pumunta kami sa Mount Olive. And napakaganda talaga niya. Yun nga, pumunta kami sa Highest Point, Philippine Highway System. Then, next is the Mount Olive, and then the Sakura.
Talagang napakaganda ng Mount Ollis. Kasi lamang kasi yung pagka-introvert ko. May pagka-extrovert ako pero mas lamang talaga yung introvert ko. And na-realize ko dun sa travel namin na mas okay ako dun sa mga konting tao lang ang mga pumupunta doon sa destination na yun. Kasi I remember yung doon sa Igorot, Stone Kingdom, talagang ang daming turista doon. Talagang ang dami, nakakaubos ng energy. But this, yung Mount Ollis, talagang wow. Kasi konti lang at the same time. Ang ganda ng view. As in, ang ganda ng view. Recommended ko siya. And meron din kami nakitang mga nagka-camping doon. So, goods na goods to. And then Sakura. So, sa Sakura, ganoon din naman. Malawak yung view. Pwede ka dito mag-horse riding, but hindi na kami tumuli sa ganoon. After that Sakura, pumunta na rin kami sa Session Road para kumain kasi pahapon na rin kasi nung nakabalik kami. Oo, mga alas 3 ata, mga ganun. So, kumain kami doon sa Session Road and nanood na rin kami ng mga performance live doon sa Session Road. And then, yung boyfriend ko is nag-chalk draw since nagdo-drawing yun. So, ayan, nag-chalk draw siya. And then, ayun, pumunta namin sa Baguio Night Market. So, yun yung pinaka-last namin. So, Baguio Night Market. Which is, talagang nilakad namin siya simula pinakauna hanggang pinakadulo. So, ayun, nasa Harrison Road siya. And then, kumain kami dun din. Sa kalapit lang din nun. So, after that, naghanap na rin kami ng pwede namin pamili, pasalubong para madali na lang ang bitbitin pa uwi. Yun lang naman ang aming Benguet travel. So, at least, natupad yung travel na yan. So, mark na siya as done, finally. And then, next, punta naman tayo dito sa ating expenses. Okay, dito sa expenses natin is meron tayong 14,239 pesos in total na nagastos. Ang pinakamahal is yung fare, which is 5,894. Then, sunod is food, 4,895. And then, yung ticket and yung other activities na meron na sa destination na yun. So, it cost 3,450. So, unahin na natin itong fare. So, yung papunta, sabi ko nga, taga Laguna kami, Kabuyo yung boyfriend ko and Kalamba ako. So, ayan, yung papunta, Basto, Cubao, 250. And then, to Victory Liner. So, mabilis kasi sa Victory Liner, kaya doon na rin kami sumakay. So, 100. And then, yun, Victory Liner Cubao to Baguio is 1,252. Tapos, ayan, Bukawkan to Capitol, kasi nga sa Capitol kami mag-i-stay. And then, yung sakayan is Bukawkan, ayan, 34. And then, yun, day 1, ayan na yung mga pamasahe namin. Day 2, and then day 3. So, yung day 3, pinagsama ko na rin yung pauwi. So, ayan siya. And then, next is yung food, okay? Actually, napakatipid din namin sa pagkain. So, ayan. 7-Eleven Big Fight, yung food court terminal, quick. Yan lang mga kinakain namin, diba? Sa good days, 600 plus lang. So, ayan. Napaka-tipid namin sa pagkain. Pero, turns out na 4,000 pa siya umabot. And then, next, ayan yung mga ticket. Okay, so ayan lang yung mga entrance fee na makikita nyo. Meron tayong entrance fee sa Bell Church. I-divide nyo na lang yan lahat by 2 kasi 2 tao kami dito. So ayan, Bell Church 20 pesos, sa Mirador 100 pesos, sa Diplomat 10 pesos lang. So sa day 2 namin yan, Igorot Stone Kingdom, merong 250. So paki-divide na lang yan lahat sa dalawa. Yan yung per head na presyo ng mga ticket. So ayun lang naman. Talagang kailangan lang natin maging masipag sa paglakad-lakad kasi nga para makatipid-tipid rin. But anyway, ayun, nakakatuwa lang kasi umabot kami sa 20 destinations. Nakakatuwa na talagang worth it yung aming vacation days. So, ayun lang guys. Bye-bye! Ito yung mga other videos. Wala lang, singit ko lang. Bye! Okay, dito naman tayo. Picturean kita. Ganda. Ang ganda niya. Mount Ollis.
Summit. Sea level. Try mo dito. Dito. Ako ka. Wait lang. Ganda. Ganda dito. Tama. Ganda. Ganda, ganda.